Isa lang ang buhay natin. I want to make sure that I make it an adventure. And being the best is the best adventure na pwedeng gawin ng isang tao. Ang galing ng prinsipyo mo sa buhay. Lahat ng nagtrabaho, nagsikap nung umpisa, later on in life, aanihin nila lahat ng pinaghirapan nila. Nang may interest. Nang may interest. Yes. Doble, triple, times 100, times 1,000 yung balik sa'yo. Jay DeRosales, a tenacious entrepreneur, faced numerous setbacks on his journey to success. Undeterred by failures, he harnessed his passion for culinary excellence to launch JD Foods premium sauces. Through relentless dedication and innovation, Jay transformed his vision into a thriving business. Captivating taste buds and gaining widespread acclaim. So tanong ko sa'yo, Boss Jay, is there a time na bumagsak ka, nag-fail ka? Dahil siyempre, high school pa lang, winner ka na eh. Pagdating ng college, winner ka, scholar ka, valedictorian ka. Yung pang kagaya ninyong magagaling at matatalino, nag-fail ba sa buhay? Napakaraming beses na nag-fail po ako. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ko eh. Umabot ng tinatawagan na ako ni Tulfo para i-interview dun sa ano. May nagre-reklamo sa'yo. Oo, marami. Grabe, no? And during the pandemic, dun ko sila nabayaran lahat. Paano? Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong episode ng RDR Talks. Ngayon may makakasama na naman tayong napaka-espesyal na bisita. Siya po ang may-ari ng JD Foods. So kung ikaw ay merong restaurant business, mga nasa pagkain na negosyo, or hindi naman kaya ikaw ay gusto mong magnegosyo ng pagkain, ito na ang pinaka-source ng iyong mga sauces, ng mga powders na kakailanganin mo na panghalo sa mga pagkaing ibibenta mo. So hindi na natin patatagalin. Kasama natin ngayon ang ating bossing, si Boss Jay DeRosales. Welcome, boss. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Ayan. Okay, so nakakatuwa lang kasi sa ngayon, yung JD Foods talagang napakarami ninyong mga sinusupplyan ng mga food chains, mga restaurants, mga food carts. To name a few, sino-sino na yung mga sinusupplyan ninyo? Meron kaming mga franchisors na sinusuplayan. Kami yung main source ng mga sauces and powders nila. Okay. And meron din kami mga manufacturing companies, meron din mga hotels. Mostly kapag nasa food sila, pwede naming supplyan, especially mga cafes. Kasi nagsusupply din kami ng mga coffee supplies, mga syrups, coffee beans, and kami yung main importer ng Arcadia product from Australia. So, yun yung didistribute namin dito sa Philippines. So, basically, ang line of products mo are yung mga sauces. Sauces, marinades, breading, powder seasoning, soup powder, coffee supplies, mga syrups, and mga sauces. Sa ngayon, gaano nakalaki ang supply chain mo, boss? Sa ngayon, meron kaming mga direct na sinusuplayan na mga corporate companies, corporate accounts, and meron din kaming 40 na distributors nationwide. So, meron sa aming kumukuha, and then sila yung naghahanap ng mga clients nila locally. Tapos, importer ka na ng mga imported Yes. products from other countries na dinadala dito. Nang sa ganun, kung gusto nila halimbawa na mas lalo pang mapasarap yung mga pagkain nila, pwede mong i-import sa kanila yon kung ano yung mga kailangan nila. Meron kaming mga partners sa ibang bansa, let's say Thailand, Australia, meron din sa China. Pag may mga restaurants na gusto lang ipa-customize or company na gusto magpa-customize, we can do it. Okay. We do toll manufacturing. Basically, ang mga client ninyo, lalo-lalo na yung mga franchisor dyan, kung ikaw ay nasa takoyaki business, kung ikaw ay nasa chicken wings business, yan. Yes. Lahat ng pagkain. Normally, ang mga sinusupply namin, mga samgyupsal business. Ayun. Anything na barbecue, grilled, anything na piniprito yung product, kami yung nagsusupply sa kanila. Siyempre, bago natin pag-usapan yung napaka-successful na negosyo mo na nationwide na nag-ooperate, saan ba galing si Boss Jay? Ayan. It started, itong journey ko na to, it started when I was 8 or 9 years old. Kasi may kaibigan ako na ang business nila is ice cream stick. If you're familiar sa, yung before pa to matagal na panahon na. Yung ice cream stick na yon, 250 yun ang kinukuha dun sa kanila and binebenta ng 5 pesos. So, ito yung para popsicle. yes, popsicle na ngayon. So, naglalaro ako sa kanila, kaklase ko yung may-ari. And may madami pupunta sa kanila na mga tindero, kumukuha and then inaangkat sa kanila, then binebenta. So sabi ko, since wala akong ginagawa pag Sabado-Linggo, sabi ko, pwede ba ako magtinda? So wala akong pera. So nanghiram ako ng icebox, tapos humiram din ako ng product, tapos sabi ko, ibebenta ko to. That one day, kumita ako ng 40 pesos and hindi ko malilimutan yun. So sabi ko, may iba pa balang way? Kasi ang tatay ko that time is tricycle driver. Tapos ang nanay ko nasa bahay lang. And sabi ko, may iba pa palang way para kumita. So, mahirap
alangan pinanggalingan ng buhay ninyo? Yes po. May time kami doon before, isang sardinas pinagkakasya namin ng 2 kain. Ilan kayo magkakapatid? 2 lang po kami. After doon, nakita ko na na pwede palang magbenta-benta. So sa school, bebenta akong candy, mga papel, lapis, kung ano-ano, mga laruan. Doon, kumikita ko kahit papaano. And yun yung nagagamit ko, pambaon-baon, ganyan. So kumbaga, at the age of 8 and 9, naging responsable ka na? Yes, kasi nakikita ko na kailangan ng tulong eh. Kasi meron minsan, may laruan akong gustong bilhin, hindi ko mabili kasi wala kami pera eh. That time din, naalala ko, gusto kong sumali ng banda. Pero syempre, pag sasali ka sa banda, Mga ilang taon ka nito? siguro mga grade 4, grade 5, so 11, 12. So, kailangan mo ng uniform. So, hindi ka makasali kasi wala ka pambili ng uniform. So, ginagawa ko lang ng paraan. Eventually, nakasali ako kahit yung symbols lang yung dala ko. Dumating pa time, ako yung triangle lang yung pero at least nandun ako sa banda. At a very young age, namulat ka doon sa hirap ng buhay at yan yung nagbigay sa'yo ng idea na kumita pa ng mas malaki or mas marami dahil kumbaga nakikita mo yung kalagayan ng tatay mo, tricycle driver, and si nanay housewife, no? Saan kayo nakatira nun? Sa Mindoro po kami tumira. Ako po, laki ako sa Oriental Mindoro. Nag-aral ako sa Batangas. Buti, nabiyayaan ako ng Panginoon ng talino. High school, naging valedictorian ako. And nakapasa rin akong DOST scholarship. Nag-college ako mechanical engineering and full scholar ako. Wala rin akong binabayaran sa school. Yun, malaking tulong sa family ko kasi yung natatanggap kong from scholarship, yun yung panggastos namin pang araw-araw. And during college din, dahil nga kailangan namin gusto kong makitain, nag-apply naman ako ng waiter. Habang nagtatrabaho ako ng engineering, tapos varsity rin ako, sepak takraw. Nag-aaral ka ng engineering? Oo. Habang nag-aaral ka ng engineering, sinasabay mo yung... Pag-waiter naman, nag-catering naman kami. So every Saturday, Sunday, nagtatrabaho ako. So, pagkatapos ng catering, syempre may mga tirang ulam. Sasabi ako nun sa manager namin, manager, baka pwede ako makahing ulam. So yung ulam na yon, ulam namin yung for 1 week bago ulit mag-catering. Tirang ulam? Opo, yung sa mga catering, di ba, may mga tirang ulam sa handaan. So, nangihingi naman ako, hindi ko naman kinuha basta. But nakita ko na malaking naitulong din sa amin. So, habang nagtatrabaho ko, may kinikita rin ako, yun din yung pambaon ko. Hindi ka in-enroll ng mga magulang mo dahil ikaw ay full scholar? Yes, halos wala talaga ako binabayad kasi may natatanggap akong allowance from government, from DOST. So, yun ngayon yung pinambabayad ko sa may mga konting tuition, miscellaneous, ganyan. Tapos pambaon, yun na rin. Minsan pang grocery pa namin. Ang galing, no? So, ibig sabihin pala, ang hirap pala ng buhay, kaya nahihirapan ng maraming tao, hindi nila ginagalingan sa buhay. Ano masasabi mo sa ganun? Actually, hindi ako naniniwala ng walang opportunity. Napakaraming opportunity. Kasi although, yun nga, naging DOST scholar ako, meron pa akong CHED scholarship. So, mamimili dapat ako doon. So, hindi siya lack of opportunity. Yes. Kailangan mo lang galingan sa buhay. Kailangan mo lang kilusan. Actually, hindi naman ako yung sobrang galing din eh. Lalo ngayon sa pagninegosyo, hindi naman ako yung pinakamagaling. But marami kasing tao distracted. Maraming tao ang parang less competition ngayon, I think because a lot of people are distracted sa mga ibang sa technology. Nalilimit din yung competition. Kung sino yung hindi distracted, yun yung talagang mananalo at yung kumikilos. So, ibig sabihin, yung distraction ang main cause ng failure at pagiging stagnant ng isang tao. Yes, I believe yun yung Kasi napakaraming pwedeng gawin eh. Napakaraming trabaho or pagkakakitaan, ang daming pwedeng ibenta. Pero nawawala kasi pag dumating yung opportunity, hindi ready or distracted sa ibang bagay. Okay. So, gawin nating mas madali nilang maintindihan ang distraction. Okay. Ito yung distraction, mga boss. Bisyo mo. Distraction yan. Mga bagay na hindi makakatulong sa personal and professional growth mo. Ibig sabihin, sa buhay mo, hindi makakatulong sa buhay mo, sa pagtatrabaho mo, sa opportunity kinalalagyan mo. Distraction yan. Mga tao na pinakikisamahan mo, na alam mo naman hindi din nakakatulong sa personal and professional growth mo, sa career growth mo, at higit sa lahat, hinihila ka pa pababa. Distraction yan. Okay? Mga napapanood ninyo sa social media na hindi nakakatulong at nakakapagdagdag kaalaman sa inyo, distraction yan. So, ibig sabihin, lahat ng mga bagay na nakikita natin, nararamdaman natin, ginagawa natin, na walang contribution para sa ikalalago natin, it is distraction doon sa papunta mo sa tagumpay. Ako gusto ko lang din po idagdag. Yung season, very important. Kunwari, season mo na mag-aral. Mag-aral ka talaga. Tapos, kung season mo na, let's say may asawa ka na,
asikasuhin mo yung ang family mo. Kasi marami kasi nag-aaral na, tapos merong Bisyo. May bilyar, may babae. sugal, may babae. So, Bili ng piyesa sa motor. Yan. So, Tama? Yes. Hindi naman kailangan pagkagastusan, bili. Oo. Di ba? Tapos ang nangyayari, sabi nila, ay hindi nag-provide yung family ko. Actually, nag-provide na sila. Ginamit mo lang sa ibang bagay. Correct. Di ba? So, yun yung tingin ko dyan. So siguro ang takeaway ko dito is, you should know your priorities in life. Tama yun season-season sa buhay Example, panahon na mag-aral. Abay, mag-aral ka ng maigi. Tama? Hindi yung nag-aaral ka na nga, sinasamahan mo pa ng pambababae. Nag-aaral ka na nga, sinasamahan mo pa ng pambubulakbol. O kaya ngayon, naturalmente, ang aabutin mo talaga sa buhay is yung ine-expect mong pagkabigo. Tama? Expectin mo na yan kasi hindi mo ginagalingan Hindi mo pinagpupursigihan. Nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng tapat, magtrabaho ka ng maayos, magtrabaho ka ng kumpleto sa oras, gawin mo ang buong lakas, buong pagsusumikap mo while nasa trabaho ka. Tama? Yes. Ngayon, may mga panahon naman na dapat tayo magpahinga. May mga panahon na dapat tayo maglibang sa buhay. Hindi ko sinasabing bawal yan. Pero kapag dumating yung mga panahon na yon, pwede ka rin naman mag-enjoy sa buhay Hindi ba? Maging balanse ang buhay. Yes. Yun yung pinaka-importante Ikaw, Boss J, no? High school scholar. Kumbaga talagang tutok ka sa pag-aaral nun. Ayaw mong maging pabigat sa mga magulang mo. Anong masasabi mo sa mga kabataan ngayon na kayo na nga yung pinag-aaral, kayo pa yung nagbubulakbol, kayo pa yung naliligaw sa buhay? Ang masasabi ko dyan, lahat ng itinanim natin, aanihin natin. Lahat ng nagtrabaho, nagsikap nung umpisa ng buhay nila. Let's say high school sila, college sila, nag-aral sila, nagkaroon sila ng opportunity magkatrabaho, binigay nila yung buong lakas nila. Later on in life, eventually, aanihin nila lahat ng pinaghirapan nila. Nang may interest. Nang may interest? Yes. O Yan sige, ang interesado aral ng ako dyan buhay sa interest na yan. Kasi, tingnan natin, kapag naman hindi ka nag-aral, mahihirapan ka maghanap ng trabaho, yung opportunity, kunwari nagka-business ka, tapos wala ka talagang alam, maluloko ka ng mga tao. So, kailangan mo kumuha ng mga abogado and minsan hindi mo rin maintindihan sila kasi wala kang pinag-aralan So, you have to, kung hindi man sa regular na school or continue to learn. Kasi aanihin mo yan. Itong buhay Pag may tinanim kang maliit, kukunin mo malaki. Kapag nagtanim ka ng katamaran sa umpisa, sobrang hirap ng buhay. Kasi may interest ang buhay Kapag nagtanim ka ng maganda, doble, triple, times 100, times 1,000 yung balik sa'yo. Yun ang nakikita ko based sa experience ko sa buhay. So, napaka-importante, mga boss, yung tinatawag natin na habits, no? Dapat, ngayon pa lang, maunawaan natin ano ba ang itinatanim natin. So, nabanggit ko kanina yung tungkol sa habit. Dapat, practicein natin na maging habit natin or nakasanayan natin yung gumawa ng para sa ikabubuti natin. Ano ba yung mga para sa ikabubuti natin? Maging productive. Yes. Tama? Maging mindful. Ibig sabihin, maging aware ka sa kapaligiran mo. Tignan nyo to, mga boss, nag-aaral ka. Sabi mo, gusto mong makatapos. Sabi mo, gusto mong makagraduate. Pero anong ginagawa mo? Nagtatrabaho ka. Sabi mo, gusto mo ng promotion. Gusto mo ng increase sa sweldo. Pero tanong, ano ang ginagawa mo? Excellent ka ba sa ginagawa mo? Nakikitaan ka ba ng potensyal? Lagi ang premyo kasi naniniwala ako, Boss J, na ang premyo nandun sa kung gagawin mo yung 100% mo, tapos gagawin mo ng buong sikap, buong pagtsatsaga talaga yung kahit anong ginagawa mo. Naniniwala ako may premyo Naniniwala ka ba rin? Yes. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga tao ko, yung oras nyo sa opisina, nirentahan ko yan. Yung binabayad ko sa kanila sa isang araw, rented yan. Ilan na empleyado mo? Meron ako ngayon around 40 na empleyado. Okay, sige. So, nirentahan ko yung oras na yun. Let's say kayo, meron kayong nirentahan na bahay. Tapos anytime, yung may-ari, papasok, magluluto, tutulog. Matutuwa ba kayo? Hindi. Yung mga tao ko, sabi ko sa kanila, yung oras nyo, nirentahan ko yan. So, hindi pwede, yung personal yung gagawin nyo sa oras na yan. Meron tayong break, meron tayong lunchtime, gawin nyo dun sa panahon na yon. Pero, ibigay nyo yung todo nyo, pag lumaki yung company, sagot ko kayo. Kasi, sabi ko sa kanila, nakasalalay sa inyo, ang paglaki ng income nyo. Ako, mag-analyze lang ako ng business. Mag-observe lang ako. Kung sino yung ipopromote, depende sa'yo. Ibig sabihin, ang promotion ng isang career person, isang empleyado, isang manggagawa, ang promotion niya ay nagbabase sa productivity rate niya at sa behavior niya sa kumpanya. Yes. Dalawang bagay, productivity rate and behavioral. Yes. That's the
First one. That's the first step. Second, kailangan maayos din yung kasama mo. Kasi kung bully mo yung kasama mo, yung productivity nyo nakadepende rin sa kanya, damay ka rin. So kailangan yung team mo nag-ooperate ng maayos. Patatlo, yung kumpanya. Sabi ko sa kanila, kung hindi lalaki ang kumpanya, hindi lalaki ang sahod mo. So tulungan nyo ako na palakihin yung kumpanya and eventually lalaki yung income nila. Marami kasing mga empleyado, masyadong reklamador. Maraming mga tao, masyadong sinisisi nila na napakahirap daw ng buhay nila dahil sa gobyerno, dahil maliit ang sahod, dahil ganito, dahil ganyan. Not knowing na kaya pala ganun is hindi mo ginagalingan or hindi mo pinagsusumikapan na maging excellent ka. Because there's always a price. Tama yung sinabi mo, may interest. Kung pinagsumikapan mo, pinagbusayan mo, pinagpursigihan mo talaga yan, buong lakas, buong kaya, malamang sa malamang, makita ka ng may-ari ng kumpanya mo kung ikaw ay empleyado. Na itong tao na to, grabe, ginagawa niya ang lahat para sa company natin, di ba? Kung ikaw ay isang estudyante, di ba? Kung nagre-review ka lagi, malamang makakapasa ka sa exam. Naniniwala kasi ako na ang buhay parang eskwelahan lang din eh. Mayat maya may quiz, mayat maya may recitation, mayat maya may examination. Ang tanong, anong ginagawa mo? Kapag nakakasagot ka at nakakapasa ka dyan, malamang makakagraduate ka. Ganon din sa buhay. May mga, kumbaga tawag ko dyan mga pagsubok eh. Hindi tayo makakaiwas dun eh. Pero po pwede tayong bumagsak paminsan-minsan. Ang kailangan natin gagawin is bangon lang. Although ginawa mo ang lahat, ginawa mo ng buong pagsusumikap, buong pagtsatsaga, wala kang ibang dapat gawin kundi bumangon ng paulit-ulit. So tanong ko sa iyo, Boss Jay, is there a time na bumagsak ka, nag-fail ka? Dahil siyempre, high school pa lang, winner ka na eh. Pagdating ng college, winner ka, scholar ka, valedictorian ka, ang taas ng pinag-aralan mo. Yung bang kagaya ninyong magagaling at matatalino, nag-fail ba sa buhay? Napakaraming beses na nag-fail po ako. Sige, alalahanin natin, ikwento natin sa mga viewers. Baka kala nila, pag magaling ka, hindi ka na mag-fail. Mag-fail ka pa rin. Sige, paano yan? Nag-OFW rin ako around 2013. Nag-Japan ako for siguro a little less than 1 year. And then, nandun ako, kumikita akong malaki. Ano work mo? Engineer. Mechanical engineer sa Japan. So, nakakaipon. And then, pagbalik ko dito, ubus. Bakit naubos? Ang pinaka-tingin kong dahilan is the mindset. Iba yung mindset na nagtatrabaho ka and iba yung naging mindset ko nung nagka-business na ako. So sabi ko, pag nagkapamilya ko, gusto ko kasama ko sila. Kung magtatrabaho ko dito sa Pilipinas, kapos talaga. Yung mga gusto kong gawin, hindi ko magagawa based sa kinikita ko that time. So sabi ko, gusto kong mag-business. Ang naging business ko is frap. So nagbebenta ako ng parang shake, yung parang frap na may whipped cream, ganyan. First month ko, natulog ako sa sementeryo kasi nag-event kami. Pakinig ko yung kanal, umaagos, tapos natutulog ako doon. Tapos sementeryo to, kasi binabantayan ko yung mga gamit ko. Eventually, yung business na yon dumami. Nagkaroon kami ng around 150 to 200 branches. Ibalik natin doon sa kwento. Galing ka ng Japan, pagbalik mo dito, naubos ang pera mo. So, nung naubos ang pera mo, hindi ka na ulit bumalik ng abroad. Hindi na ulit. Nag-try ka magnegosyo. Ito na yung frap. Bakit ka napunta ng sementeryo ang pwesto mo? Kasi merong opening dyan sa La Loma ng, di ba, pag-undas, ang daming tao. So, kailangan nila ng mga pagkain. So, nag-booth kami doon. Since wala pa akong tao that time, ako yung nagbabantay ng gamit namin bago mag-undas. So, natutulog ako doon. Tapos sabi ko, baka may lumabas ditong mga... So, naranasan ko yung gano'n. Sabi ko, tapos may nagtanong sa akin kung pwede daw ipa-franchise or kung pwedeng mag-franchise ng business. So, yun, nagpa-franchise. So, it's a frap ako. business? It's a frap business. Anong pangalan ng frap business? Barako Frap. Okay. So, And then, ano nangyari? Nung dumami na siya, eto na. May nakilala ko taga-Iligan, may meron siyang lechon business. Sabi ko, gusto kong dalhin to sa Manila. Since nakapagparami na ako ng branch, nakapag-start na ako sa business, baka kayang-kaya ko na to. So nagtayo ako sa mall, and then after 6 months or 10 months siguro, umabot ng 10 months, nalugi na yung business. Nagkautang ako around 10 million. Bakit naman ang laki na naging utang mo? Maraming factors eh. Yung mga baboy namamatay. Yung lechon, masarap siya pag bagong luto. Nag-franchise ka ng lechon? Hindi po. It's a sort of collaboration. So, from Frap, sabi ko, parang kaya ko to. Kasi yung food lechon. business din naman. Yung lechon. Nakipag-partner ka ngayon. Nakipag-partner ako ngayon. So, Okay. tinuruan niya ako kung paano. And then, ako yung nag-raise ng fund. Para magkaroon maitayo ng yung lechon sa mall. business. So, naglagay din ako ng babuyan. Naglagay ako ng lechonan area.
So minsan yung tao ko absent sa pagpapakain ng baboy, ako yung naglilinis ng ako yung nagpapakain ng baboy. Sabi ko, bakit ko ba 'to ginagawa? Since hindi ko talaga siya alam. Yun yung pinakamalaking pagkakamali ko eh. Hindi ko siya alam in and out ng paglilitsyon business. Kaya yun yung sinasabi ko din sa mga kakilala ko, wag na wag kayong papasok sa negosyo or investment or kahit ano pa na inaalok sa'yo nang hindi yun naiintindihan. Correct. Kasi dyan ako nalubog talaga. Umabot ng 10 million, tinatawagan ako ng credit card, ng bangko. Minsan nga pag tumutunog yung telepono, nangangatal na ako kasi maniningil na naman to, yung mga pinagkakautangan ko. Minsan din tinatawagan na ako ni Tulfo, yung secretary ni Tulfo para i-interview dun sa May nagrereklamo sa'yo? Oo, marami. Yung mga franchise? Hindi po, yung mga pinagkakautangan ko because of the lechon business. Hindi ka natulpo? Hindi naman po. Pero muntikan ka ng matulpo? Muntik na po. Tapos, meron na sana kaming meeting sa NBI. Kasi nagreklamo na rin sila sa NBI. Mga tao pinagkakautangan mo? Yes. Ilan? Nasa 50. Grabe, no? So, one time, may schedule na sa NBI dito sa Krame, March 17, 2020, ang meeting with yung mga taong yon. And March 15, 2020, nag-lockdown. So sarado, tawag ako dun sa NBI. Sir, pupunta pa po ba ako dyan? Ay, hindi na, bawal ang tao dito. And during the pandemic, dun ko sila nabayaran lahat. Paano? Dito sa sauce business ko. Yun yung naging source ng income ko. So, paano mo inumpisahan? Kasi galing ka ng negative 10 million. Isipin mo yun, 10 million na lugi ka. Kung iba-iba lang yan, baka mamaya, lalo na't wala kang pera, wala ka ring pagkakakitaan dahil nalugi na. Tapos pandemic pa. Paano ka naman nakaumpisa ng negosyo nun? Yung nangyari to, itong problema ko na to. Yung nagkasunod-sunod. Yan, So, nalugi na ako, even yung frap business ko, nalugi na rin. Kasi pinagbabayad ko na sa kanya eh. Oh. So walang-wala na talaga akong pagkakitaan. Tapos meron kaming recipe ng sauce na Sauce ng ano ito? pang buffalo wings. 2019, Ah. actually before pa doon, nag-apply ako sa 5 call center. Mag-empleyado ka Para na. mag-empleyado sana ako. Kasi 4 months na akong pinapalayas na ako nung landlord ko. Hindi na ako makabayad ng apartment, 4 months Grabe na. nangyari sa'yo, no? So, uuwi ako madaling araw para hindi ako makita ng landlord. Para makatulog lang ako saglit, alis na ako, maghahanap na naman ako ng opportunity. So, 5 call center ang pinag-applyan ko. Pasado ako lahat. Pag ino-offera na ako, 13,000, 15,000, pinakamalaki, 25,000. Tapos kinumpute ko, dapat 80 years old ako para makabayad Ng utang. ng utang ng 10 million na yun. From dun sa income na, kung tumuloy ako dun sa call center na yun. Pero Boss Jay, bilib ako sa'yo ah. Ibig sabihin kasi yung mga ganyan tao, nangyari sa kanila yung lubog sila sa utang. Ang ginagawa nila, kinakalimutan na lang nila eh. Kasi talagang walang-wala eh. Pero ikaw, akala mong iniisip mo pa yung pinagkakautangan mo, gagawa ka ng paraan para makabayad. Karakter yan ha. Bihira sa tao yung ganyan na may intention talaga na magbayad. Kasi alam mo sa puso mo na hindi ka naman ng loko. Talagang inalat ka lang. Actually, yun po yung talagang iniisip ko noon. Kasi ito yung motivation ko talaga. Sabi ko, gusto kong kumita ng 100 million, 200 million, 300 million, or even billion. Nangangarap ako. Sabi ko, kung hindi ko ito mababayaran, wag ko nang pangarapin yon. Kasi napakaliit nito compared doon sa pangarap ko. Ang galing ng mindset mo. Paano ka nagkaroon ng ganyang klaseng kaisipan? Tingin ko, dahil po mahilig talaga ako magbasa ng books, ng mga motivational books, mga business books. And marami din akong mga taong nakita na ang tataas na dumaan din sa ganito. So kung nagkaya nila, kaya ko din to. Yun ang sinasabi ko lagi sa sarili ko. So yun po, wala talaga akong pera. Nag-apply ako 5 call center, pasado pero hindi pwede. Sabi ko, ay may van ako noon na muntik-muntik na rin mahatak. Ay 1 year na lang. So pinagtulungan namin ng girlfriend ko dati, na asawa ko na siya ngayon, tinulungan niya ako mabayaran yun, parang 500,000 yung binayad niya para lang hindi mahatak yun. So sabi ko, maglalamove na lang ako. Minsan naglalamove ako 24 hours. Hindi talaga ako natutulog para lang makabayad ako kahit paano. Naglalamove ka rin? Yes. So naglalamove driver ako, kumikita ko siguro noon 40,000, 60,000 a month. Sabi ko, hindi pa rin sapat. Kasi pagkakita ko, ibabayad ko na kagad kasi may naniningil eh. So bayad-bayad ako. And malaking tulong noon yung girlfriend ko. Talagang sinupport niya ako. Minsan walang-wala akong pera. Ito, pang kain mo, pang ano. Talagang nagpapasalamat ako sa kanya. And sabi ko, gusto kong magsimula ng business. Kasi ito talaga yung way para mabilis ko itong mabayaran. So sabi ko, may recipe ako ng sauce before. Lutuin ko ulit. Since hindi ako makapagluto sa apartment ko, kasi pinapalis na ako ng landlord. Sabi ko sa girlfriend ko that time, pwede ba ako dito magluto sa kitchen mo? Even yung pang-ingredient ko, inutang ko pa sa kanya.
Pambili ng kawa, pambili ng mga ingredients. So nagluto ako, naglagay ako ng mga sample na maliliit, pinost ko sa Facebook, nag-boost ako parang 2,000 pesos for that 1 month. Kumita ako ng 100,000 for 1 month na na operation. Sauce ng buffalo wings. Ng buffalo wings. So meron akong 4 na flavor, yun yung binebenta ko ngayon. Tapos yung puhunan, uutangin ko, bebenta ko, babayaran ko ulit siya. Tapos paikot lang ng paikot, rolling lang ng rolling. Eventually, after ilang months, kumikita na ako. Kahit minsan 2,000 lang binabayad ko dun sa mga pinagkakautangan ko. Para lang makausod-usod ako kahit pa paano. Sana lahat ng may utang ganyan. Kasi yung mga may utang sa akin, kinalimutan na nila eh. Alam ko that time, napakaliit lang ng mundo ng business. Napakaliit lang ng mundo natin. And ang pinakabala ko lang, reputation ko and integrity ko. So talagang gustong-gusto ko silang talagang bayaran. So yun yung naging motivation ko din talaga. Ilang buwan tumagal ito bago mo naramdaman na, ito na talaga. Ito na yung break ko. First few months, umu-okay siya, pero may another blow pa yon. Ano yun? So may naging partner ako na foreigner. Mahilig ka sa partner, no? Okay. May naging partner akong foreigner and sabi niya, sige, palalakihin natin tong business mo na to. Nagkaroon kami ng maliit na warehouse, tapos nagkaroon kami ng mga tao. And then, yung partner ko na yun, every month, kailangan niya ng pera for the expansion ng business. Para doon lumaki, maging international, ganyan. Ako naiintindihan ko din yung mga taong pumapasok sa ganun eh. Kasi you are desperate eh, na ito mas mabilis na paraan. Kasi mas experience na siya eh sa business. So sabi ko, okay, sige, go ako dyan. Tapos kakilala ko na siya, matagal na panahon na. Parang 5 years ko na siyang kilala. And he's doing business talaga, iba-ibang business. May office sila dito sa Metro Manila. And so sa tingin ko, okay naman. Ang problema ko lang, hindi ako nag-due diligence. Kasi tiwala na ako, kilala ko na to eh. Tumagal yung partnership namin ng 1.5 years. Unti-unti, nag-resign yung mga tao ko. Tapos, biglang nagtatrabaho na sa kanya. Selling the same product. So sabi ko, paano nangyayari ito? Eh, nakapagbigay na ako sa kanya around 5 million. Nung nagkalabasan na ng meron akong tao na nagsabi sa akin, sir, ito yung inaalok sa amin. Ito yung gustong ipagawa sa amin. Eh, kaya lang hindi ko sa kaya. Parang hindi kaya ng konsensya ko, naggawin yon. So, doon na, nagkinumfront ko siya and After noon, naghiwalay na kami. Yung pala ang intensyon, kopyahin lang yung recipe mo. Gayahin yung business mo. Gayahin yung business. Yun pala, nung naghanap na ako, ang dami na palang ganun nangyari. Na? Nagginawa niya. Pa-partner, Yes. sa una mabait, maganda pakikisama, ang gagawin, kokopyahin yung negosyo mo, tapos sila magpapalaki ng negosyo. Tapos, ang nangyari pa, nung nakita ko siya, pala siya, tourist visa. Nung na ako sa lawyer and tourist visa pa lang siya, wala pala siyang karapatang mag-business dito. Oo. Yun yung sinasabi ko din sa mga tao na kung magpa-partner kayo, do your due diligence. Talagang tingnan nyo, sino ba tong taon to? Kahit pa kilala mo na siya or alam matagal mo mayaman. Manghingi kang documents. Kasi yung documents, hindi magsisinungaling yun. So yun yung nangyari sa akin. So even up to now, yun, inaano pa rin namin kung maibabalik. Hopefully, mabalik. Pero yung pera na yun, hinahabol pa rin namin. So, ibig sabihin, nakipaghiwalay ka sa kanya, iniwan mo yung 5 million. Bakit? Kala ko matalino ka. Yun nga po eh. Kaya hindi lahat ng matalino, hindi naloloko. May mga matatalino talagang Kasi nga, desperation, greed. Yan yung sabi ko, talagang naging greedy ako. Ay, aminado naman ako na talagang naging greedy ka dahil gusto mong kumita ng mas mabilis. Pero kaya ka nagkaroon ng extra na 5 million, nabayaran mo yung 10 million mo na. Habang nagbabayad ako, nagbibigay din ako sa kanya. Sinabay mo. Eh di ibig sabihin, imbis na makabayad ka ng mas mabilis, nawala pa. Naloko ka pa. Yeah. So pagkatapos namin maghiwalay, saka ko nabayaran lahat yung mga to the cent talaga. Yung utang. Tapos nakabili rin ako kahit konting property. Bakit sobrang naging mabili niya? Tingin ko kasi sa market ngayon, kami yung may pinakamataas na quality. Although hindi kami yung pinakamura. Pero sinasabi ko lagi sa mga client namin, babalik ba yung mga customer nila kung gumamit ka ng mura pero hindi quality. Sa business kasi, lalo sa restaurant business, ang labanan dyan, yung recurring na customer. Yes. Yung ngayong week na to babalik, next week babalik, next week babalik. Pero kung one time lang kumain, tapos hindi na bumalik, sinabi pa sa mga kapitbahay, sa mga kasama, hindi masarap dyan, lugi ka. Yes. So yung difference na 100 pesos, 200 pesos, yung difference na 2 pesos dun sa meal mo, malaking difference yon. And dun kami naging kilala sa quality. And naalala ko, during pandemic, araw-araw, nagse-seminar ako sa Zoom. Doon kami talaga
Bumenta ng pumutok marami. talaga. Bukod Kasi, sa buffalo wings, ano pa yung mga sauces na binibenta nyo nung nag-umpisa kayo? meron kami mga Korean sauce para sa mga samgyeopsal, meron kami mga marinades, tapos mga breading. Ikaw lahat nag-formulate niyan? Yung iba ako, yung iba meron na kaming nagfo-formulate Yung R&D? na R&D. So eventually, naka-hire din ako ng mga tao, na mga sales people, tapos meron na rin ako production, tapos yung mga nagluluto, ganyan. Doon kami nagtuloy-tuloy. And then, bilis. nag-customize din kami para sa mga restaurant. 1 year ako nakabayad, tapos nakapagpakasal, nagka-baby, nakabili ng bahay kami. So, yun. Dahil din sa team mo. Kasi ako, hindi ko naman talaga kaya lahat eh. Hindi, pero imposible yun, boss eh. Kasi lugi ako ng 10 million. Tapos naloko pa ako at the same time. So para sa akin, medyo imposible yun eh. Sa normal lang na tao, ano yung sikreto? Bakit siya naging posible sa'yo? Tingin ko ako kasi mabilis akong mag-scale. Pag may nakikita na akong opportunity, okay, possible to. Mag-hire ka agad ako. Lalagyan ko siya Isusugal mo lahat. Oo. Ganun ang nagiging ano ko sa business na pag may opportunity, bigay ko na lahat para mapalaki to. And eventually nga, nakalipat kami sa napakalaking warehouse namin ngayon na siguro few years back, hindi ko mai-imagine na magkakaroon kami ng ganito. So ikaw na ngayon ang isa sa pinakamalaking supplier ng mga sauces sa lahat ng mga chicken wings, mga ribs and wings, mga ganyan. Ikaw na. Isa sa pinakamalaki ngayon. Tingin ko sa market, meron naman kaming may recall na rin kami. Dahil sa quality. Quality talaga. Ayun ang sinasabi ko lagi, focus on quality. Correct. Kasi marami magaling sa marketing, magaling sa kung ano-anong gimmick. Pero at the end of the day, babalik at babalik because of the quality lang. Sa pagkain, nothing beats the best tasting product. Yes, yes. Di ba? Kung talagang masarap yung produkto mo, talagang dudumugin yan. Pero may napansin ako sa'yo, Boss Jay. I don't know if napansin mo to. Whenever na may gagawin ka sa buhay, you make sure that you will become one of the best. Bakit kailangan sa success, you are competitive in nature? Ako kasi, alam ko, isa lang ang buhay natin. I want to make sure that I make it an adventure. And being the best is the best adventure na pwedeng gawin ng isang tao. Yung mailabas mo lahat ng potential mo, hindi lang ikaw, lahat ng taong kapaligid mo, yung nakapaligid sa'yo, mailabas din nila yung potential nila. That's the best experience sa buhay. Ang galing nung sinabi mo na yan. Ang dami kong natutunan doon sa sinabi mo na yan. Napakasimple pero grabe impact, no? Kasi totoo yun eh. That life is an adventure. But what matters most is probably your intention sa ibang tao. Sa empleyado mo, sa mga pinagkakautangan mo, kagaya na nangyari sa'yo. Because, at the end of the day, if you have the baddest intention in the world, ang mangyayari sa'yo, kakarmahin ka talaga. Talagang aabutin ka talaga ng pagkalubog, pagkabagsak. Ganun talaga yung mangyayari sa'yo. Kasi tama yung sinabi mo eh. Pag may itinanim ka, anihin mo yan na may kasamang interes. Ganun talaga eh. Pero ikaw, intention mo lagi mabuti. All out ako. Pero alam ko kasi, mabuti yung ginagawa ko. Kaya alam ko, itong tinanim na to, magkakaroon ng interest to, na mabuti balang araw, at ito yung tutulong sa akin na may angat ako ulit. Ang galing ng prinsipyo mo sa buhay. Mula bata ka, nakuha mo yun. Sa palagay mo, saan mo nakuha yan? Tingin ko, nakuha ko to dun sa lola ko. Kasi around 4 or 5 years old ako, lagi ako niyang kasama. Ang trabaho niya, nagbebenta siya ng kung ano-ano. Planggana, mga statue, mga ganyan, mga stainless na pang-display. Tapos, pupunta siya sa mga kamag-anak namin, makikitulog kami doon. Every day, sa 1 week, mag-iikot siya sa mga kapitbahay. Ang dala lang niya picture. Meron siyang bentang alahas, may bentang mga painting, ganyan. Tapos, uuwi kami sa Batangas, sa bahay niya. Tapos o-orderin niya dun sa tagagawa. Ang magdi-deliver, yung kamag-anak pa niya. So talagang wala siyang gastos. So, pupunta ka sa Mindoro, padala nitong nito kay ganito. So doon ko nakita na may paraan para kumita. And napansin ko sa lola ko, pag pupunta kami sa isang bahay, lagi siyang welcome. Yung pinakamagandang kama, yung pinakamagandang unan, yun ang ilalabas. Yung pinakamasarap na pagkain, yun ang lulutuin. Kasi ang lola ko, napakabuting tao. So pupunta siya doon, aalalahanin, kamusta na si ganito? May dala lagi siyang pasalubong, may dala siyang kung ano-ano sa mga bata. So nakita ko, malayo nararating pag mabuti kang tao. Totoo yun, na sa buhay na ito, maiksi lang eh. Ito na lang isipin nyo mga boss. Probably 50 to 100 years from now, lahat kayong nanonood sa cellphone nyo ngayon at nakikinig ngayon, wala na rin tayo sa mundong ibabaw. Now, lahat ng mga bagay na natamasa natin sa mundong ibabaw, mawawala sa yan. Hindi ka permanente dito sa mundong to. Pero yung
na-build mo na kredibilidad, na-build mo na integridad, na-build mo na pagkatao mo, hanggang dun sa next generation po pwede nilang ipagmayabang at ipakita yun. Kagaya ng lola mo. Nasaan na lola mo ngayon? Wala na po siya, matagal na. Pero naikukwento mo kayo ngayon ang lola mo dahil dun sa mabuting ginawa ng lola mo. Kaya totoo yun na yun yung iiwan natin. Na magiging kwento na lang tayo balang araw. Pero ano ang iniwan mo sa tao? Alam mo, nakakatuwa ka, Boss Jay, kasi bihira ako naka-interview ng isang negosyante na naging honest, na talagang may utang ako, boss, pero binayaran ko. Pero pinagsumikapan ko kasi alam ko mabuti yun. Lagi mong pinipili ang mabuti. Bakit importante sa tao na piliin niya lagi ang mabuti para sa ibang tao? Ako, nakwento ko to sa asawa ko. Sabi ko sa kanya, alam mo, Bo, mas gusto kong maalala bilang mabuting tao kaysa magaling na negosyante. Ang maganda doon, kapag mabuting tao ka na negosyante, mas lalo ka pala lumalaki. Sabi ko sa mga tao ko din, gusto kong maalala niyo ako na mabuting tao kaysa mabuting boss o mabuting negosyante. Salamat. Ang dami kong natutunan sa iyo, Boss Jay. At sa lahat ng siguro po pwede kong i-recommenda na business, yung sa iyo ang sa palagay kong one of the best. Bakit? Kasi alam ko na yung mga bibili ng mga sauces mo, ng mga powder goods mo, ng mga produkto mo, magiging honest ka sa kanila Kikita ka nang alam mong maluwag sa kalooban mo na hindi ka nakapang-uto, hindi ka nakapangloko ng tao. Talagang honest to goodness transaction. And that is the best business formula. So ngayon, boss, bibigyan kita ng opportunity to actually plug in and to promote your product. Hello sa mga bossing ko na mga negosyante. Meron kayong food business, barbecue, buffalo wings, samgyupsal business, restaurant. We have the best quality sauces, breadings, marinades, powders for your fries, popcorn, chicken, kangkong chips, and anything na piniprito or ginigrill. We have the best seasoning and flavors for you. We also supply sa mga cafes. We have quality na syrup, sauces, mga powder mix, mga chocolates. I invite you, kung gusto nyo rin maging distributor ng mga products namin, we have a package kung saan pwede kayong mag-distribute dun sa area nyo, sa city nyo, ng mga products namin. And we will make sure na kikita kayo. Yun ang namin. So, Sa kanila i-reach out, boss? you can message us sa JD Foods Facebook page namin, sa website namin. And you can also message me, JD Rosales, sa aking TikTok or Facebook account. Pwede nyo po kami i-contact sa 0915-669-7842 sa aming Viber, WhatsApp, Telegram, and pwede rin kayo magpunta sa aming website. Ang website po namin, jdfoods.shop. So yan, so mga boss, tawagan nyo na sa kanilang mga cellphone number at pumunta kayo sa kanilang website na jdfoods.shop para po kayo ay makapag-inquire kung gusto ninyong maging distributor, kung gusto ninyong maging supplier ng mga sauces, ng mga powder condiments, and etc. tungkol sa pagkain na negosyo, alam nyo na yan, JD Foods yan. Okay? So thank you so much, Boss Jay. Maraming salamat. Baka meron kang gustong batiin at pasalamatan? Gusto kong pasalamatan, of course, si Lord sa lahat ng blessing niya sa amin, sa family ko, sa lahat ng guidance, and of course, yung wife ko na talagang throughout this journey, kasama ko siya. And ngayon, meron na kaming 2-year-old na daughter and meron pang parating na nasa tiyan ng asawa ko. Ayun, congratulations, boss. Thank you po. Congratulations. Ilan buwan na? 3 months na. Ayun, congratulations sa iyo, Boss Jay. And maraming salamat sa inyo mga boss. Please do subscribe and click that notification bell para lagi kayong updated sa ating mga future videos. And also do not forget to follow us on Facebook, TikTok, Instagram, and available na rin po si Boss RD sa Spotify. At muli, magkita-kita tayo sa susunod na episode ng RDR Talks. God bless sa inyo lahat.